Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Iba't ibang mga tao, iba't iba ang prioridad sa buhay. Maaring ang iba, ang priority nila ay edukasyon, propesyon. Maaring ang iba ay kalusugan. Subalit para sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, para sa ating mga lingkod ng Diyos, bagamat ang mga nabanggit ay itinuturing din nating mahalaga, pero sa atin ay merong lalong pinakamahalaga at iyon ang ating prioridad. Ano po ba ang lalong mahalaga o prioridad sa buhay ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Pilipos 1:20, ganito po ang pahayag. At ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ano po ang pinaka mahalaga sa atin? Ano ang prioridad natin dapat bilang mga lingkod ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Tungkulin natin sumamba. Tungkulin natin magbagong buhay. Tungkulin natin na purihin ang Diyos. Tungkulin natin na sundin ang mga utos, ang mga doktrina na ating tinanggap mula sa sugo at matapat na itinaguyod ng kapatid na Eranyo Manalo. Lahat ng ating pananagutan na tinanggap nang tayo po ay tawagin sa iglesia, sikapin natin na huwag tayong magkulang sa pagtupad ng ating tungkulin. Nakalulungkot po maging sa panig po ng mga tao ng Diyos sa mga huling araw na ito ay hindi na priority ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Paano po kung sa halip na tungkulin natin sa Diyos at kay Kristo, ang ipagpauna natin ay ang ipinagpauna ay ang mga bagay ng sanlibutan. Pakinggan natin kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa bagay na iyan. Marcos 8:34 at 36. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat, ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Paano po kung ang ipinagpauna ng iba? Kung ang naging prioridad niya ay ang mga bagay ng sanlibutan. Maliwanag po ang pahayag ng ating tagapagligtas, ano ang mapapakinabangan, makamtan man ng tao ang buong sanlibutan, mapapahamak naman ang kanyang buhay. Sa makatuwid ay nililinaw dito ng Panginoon na ang mga bagay ng sanlibutan, kung yan ang ipagpapauna natin, ay
ang dadalhin niyan sa atin ay kapahamakan. Bakit po? Bakit po kapahamakan sa halip na pakinabang? Ano po ba ang naghihintay sa mga ang prioridad ay ang mundo, ang mga bagay na panlupa? 3:19 ng Pilipos na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sa halip na pakinabang, ano po ang naghihintay sa mga ang priority ay ang mundo at ang mga bagay ng mundo? Ang sabi, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ano po ang sinasabi ng mga apostol tungkol sa mga taong ang ipinagpapauna ay ang mga bagay na panlupa? Ang sabi po ng mga apostol, ang mga taong yan, ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang sariling tiyan. Paano natin makikilala po? Ang mga ang ipinagpapauna ay ang mundo at ang mga bagay ng mundo, material na mga pakinabang. Paano natin sila makikilala? Sa unang Korinto 7, ang talata ay 31. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi na nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ito ay lumilipas. Paano po natin makikilala, mga kapatid, yung mga taong ang ipinagpapauna ay ang mga bagay ng sanlibutan? Mahalaga sa kanila yung mundo. Mga materialistiko sa halip na ang ipagpauna ay ang pagtupad ng tungkulin nila sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga gumagamit anya ng sanlibutan na hindi nagpapakalabis sa paggamit. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay sa mga bagay na material na lamang nakatuon ng pansin, doon na nauubos ang kanilang buong panahon, ang buong pag-iisip, lakas, naroon na nakatuon. Eh sino po ang mga halimbawa niya? Eh di yung pinabayaan ang pagsamba, hindi na sumasamba, hindi na siya naglilingkod. Anong katwiran? Magulo naman ang kalagayan ng iglesia ngayon. Maintindihan ng Diyos yan. Sinasabi po ng iba, naku, ang Diyos pa, maunawaan ako niyan. Kasi ganito eh, kasi ganyan eh. Tatandaan ninyo, mga kapatid, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan. Yung kanyang palatuntunan, yung kanyang pamantayan, matuwid yun, banal yun. Eh ano ang baluktot? Anong hindi tama? Yung iniisip ng tao. Kasi para bagang yung tao, iniaayon niya sa kanyang pamantayan yung pamantayan ng Diyos. Hindi ho, hindi ganun. Dapat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, napapailalim tayo sa pamantayan ng Diyos. Ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin? Huwag tayong magkulang.
sa tungkulin natin sa Kanya. Mga kapatid, ano ang pananaw ng mga tunay na lingkod ng Diyos doon sa mga ang tingin ng iba pakinabang? Kaya doon nauubos yung oras nila eh. Doon nauubos yung pansin nila eh. Pakinggan natin ang sinasabi dito sa Pilipos 3:7-8. Pahayag ito ni Apostol Pablo. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari ko kalugyan. Alang-alang kay Kristo. Oo, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugyan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugyan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. Ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. Alam naman natin mga kapatid kung ano ang background ni Apostol Pablo. Bago siya naging apostol, ay alam natin na siya'y nag-aral, miyembro ng Sanhedrin, may kapangyarihan, maimpluwensyang tao ito. Mayaman, marunong. Pero nung tawagin siya ng Panginoon para maging apostol, iniwan niyang lahat yun. Yung pagkamamamayan lang niya eh. Romano siya eh. Abay, hindi maliit na bagay yun sa panahon nila. Iniwan niyang lahat yun. At ano ang termino niya, mga kapatid? Lahat ng yun, sukal. Sa mas kolokyal na salita, basura. Lahat ng yun. Eh bakit? Bakit para sa kanya? Sukal yun. Basura yun. Sapagkat ang lalong mahalaga, si Kristo. Ang kanyang pagkakilala at ang kanyang tungkulin. Sinasabi ba natin, mga kapatid, na yung edukasyon, propesyon, hanap buhay ay hindi mahalaga? Mahalaga yan. Narito pa tayo sa paglalakbay. Pero kung ikukumpara natin yan sa tungkulin natin, sa pananagutan natin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, yung tungkulin ang nakahihigit. Yun ang dapat na prioridad. Ano pa ang isang dahilan? Bakit? Ang tungkulin, ang pananampalataya natin, ang dapat na maging priority sa ating buhay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan at maging ang sanlibutan ito ay lilipas. Sa panahon po ng mga pagsubok, sa panahon ng mga pagsasakripisyo natin, alang-alang sa ating tungkulin, sapagkat yun ang mahalaga sa atin, ano ang tamang reaksyon pagka dumaraan tayo sa mga pagsubok? Dahil tumutupad tayo ng ating pananagutan. Pakinggan ninyo sa Ikalawang Korinto 4:16. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ano po ang reaksyon ng tunay na lingkod ng Diyos? Pagka siya ay sasakripisyo, maharap siya sa mga pagsubok, lalo na ngayon, tindi ng pagsubok sa ating pananampalataya. Pero dahil sa iyon kasi ang priority niya eh. Ano reaksyon niya? Ang sabi ni Pablo, hindi kami nasisiraan ng loob. Katumbas ng hindi sila nawawala ng pag-asa. Bakit kaya? Saan kaya ang pinanggagalingan ni Apostol Pablo? Ba't niya sinabi yun? Na kailanman ay hindi siya nasiraan ng loob.
sa harap ng pagsubok, sa harap ng sakripisyo, dahil sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin. Saan kaya siya nanggagaling, ika nga? Pakinggan natin. Hebreo 11:3. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo, kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa luma. Bakit nasabi ni Pablo na kailanman ay hindi kami pinanghihinaan ng loob? Eh, ang daming pagsubok. May mga sakripisyo. Alang-alang sa pagtupad ng tungkulin. Ang sabi niya sa talatang ating binasa, kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Sa makatwid, para sa mga tunay na lingkod ng Diyos, ang dapat na pananaw natin, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Eh bakit itinuturing ng mga tunay na Kristiyano, ng mga tunay na lingkod ng Diyos, na sila'y nakikiraan lang dito, na sila'y dayuhan lamang dito sa sanlibutan, sa mundo? Bakit? Pakinggan ninyo ang talatang 16. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Kaya pala, kaya pala ang pananaw ng mga tunay na lingkod ng Diyos na sila'y dayuhan dito, nakikiraan lang sapagkat naghahangad sila ng lalong mabuting lupain. Ang mabuting lupain na yun, mga kapatid, kung inyong matatandaan, yon ang lupain tinutukoy sa aklat ng mga pahayag sa Apokalipsis 21:4. Ano yun? Ang bayang banal. Na kung saan wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng pagluha, lahat ng mga bagay na dinanas natin dito, hindi na natin daranasin po. Doon tayo papunta. Bakit mo ngayon ibubuhos ang buong panahon mo, ang buong lakas mo sa mundong ito at sa mga bagay na panlupa? Bakit diyan mo uubusin ang buo mong lakas? Ba't yan ang magiging prioridad mo? Katulad po ng nakikita natin sa kasalukuyan na ang prioridad hindi naman ang iglesia, hindi naman yung mga kapatid, hindi naman yung paglilingkod sa Diyos. Hindi. Ang priority, lalo na po, yung mga nangunguna sa iglesia ngayon, ang priority nila kapangyarihan, salapi, at mga bagay na pangsanlibutan. Alam ninyo, maisingit lang natin, ano? Total, sumasamba tayo ngayon. May nakarating sa amin na nangasiwa ng pagsamba. Yung tagapamahala, yung nangunguna. Na ang sinasabi daw, doon sa teksto na masama na ang administrasyon, itinuturing yung pamahalaan. Inuusig ang iglesia,
ipinakukulong daw yung mga nagbubunyag ng katiwalian. Yun pa yung ipinakulong. Tapos meron pa daw tagubilin. Kaya mga kabataan, magpakatapang kayo. Parang inciting to kung ano man yun. Naalala natin tuloy yung talata na baliktad na ang isip. Anong baliktad na ang isip? Yung masama, mabuti. Yung mabuti, masama. Yung liwanag, dilim. Yung dilim, liwanag. Masama na talaga yung nangyayari. Pero tayo, mga kapatid, ang dapat na priority natin, yung pagsunod, yung paglilingkod natin sa Diyos. Huwag yung kung ano-ano. Yung iba kung saan-saan na lang nagpupunta. Kung saan-saan nagpupunta, nagpapakasaya. Masama po ba yun? Hindi po. Hindi masama yun. Ang masama, wala ka ng panahon na sumamba, na maglingkod sa Diyos. Yung iba yung dapat matawagan ng pansin yung mga may tungkulin. Lalo na yung binagyan ng kaloob na mga siwa sa mga kapatid. Wala Yung iba, hindi matupad Yung kaya pa nilang tuparin. Alam niyo yung sinasabi ko. Bakit? Baka nabago na ang prioridad. At kung nabago ang prioridad, hindi tama kapatid, yan tinatahak mong na landas. Kaya, ang kasunod nating tanong, paano tayo dapat na magpatuloy? Kasi hindi pala ito ang bayan natin Nakikiraan ka lang dito. Kapatid, dayuhan ka lang dito. Paano tayo magpapatuloy para makarating doon? Pakinggan natin. Sa unang Korinto 9, ang talata ay 24. Alam ninyo na ang kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Itong ating paglilingkod, mga kapatid, itong paglalakbay natin patungo sa bayang banal, inihalin tulad sa isang takbuhan. Sabi ni Pablo, marami niyang tumatakbo. Isa lang ang tatanggap ng gantimpala. Paano tayo makararating sa gantimpala? Ang sabi ni Pablo, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Paano natin makikilala ang isang lingkod ng Diyos na pinagbubuti niya ang pagtakbo? Gusto niya ng gantimpala Ituloy lang natin sa 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Paano natin makikilala ang isang kaanib na pinagbubuti ang pagtakbo? Katulad po ng isang manlalaro, may disiplina siya sa sarili. Halimbawa, isa kang runner, isa kang mananakbo, bawal ang drugs. Bawal ang kung ano-anong makasisira sa pagiging atleta mo. Kaya, disiplinado ka.
sa isang kaanib sa Iglesia ni Kristo, sa isang tunay na Iglesia ni Kristo, doon ka pumirmi sa kung anong pananagutan mo. Disiplinahin mo ang sarili mo na huwag kang maliligaw doon. Doon ka lang. Ano ang nagtatali sa atin? Bilang disiplina sa ating sarili. Kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Maglingkod tayo, magpuri, magbagong buhay, lahat ng natutunan natin. Kaya pag ginagawa natin ang pananagutan natin, kung ang priority natin ay ang paglilingkod sa Diyos, pinagbubuti natin ang ating takbo para magkamit tayo ng gantimpala. Isipin ninyo, mga kapatid, yung regular na mga mananakbo, panandalian lang yun. Yung kakamting niyang medal, yung kakamting niyang honor, panandalian lang yun. Pero tayo, panandalian lang ba? Yung hinaangad nating gantimpala? Hindi po. Kaya, madaling sabihin na naglilingkod tayo, kumikilala tayo. Madaling sabihin yun. Yun lang terminong mahal ang Diyos. Napakadaling sabihin nun. Niibig ko ang Diyos, mahal ko siya. Pero anong katunayan? Mahal natin ang Diyos. Iniibig natin siya pagsunod sa utos. Paano kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos? Hindi ka naman sumusunod. Hindi ka na sumusunod, ang dami mo pang alinlangan. May alinlangan ka sa ganito. Tinatanong mo, bakit ganito nangyari? Bakit ang tagal ng sagot ng Diyos? Bakit wala siyang ginagawa? Teka kapatid, sino bang may kalooban nito na magdaan ng iglesia sa ganito? Ikaw ba gumawa nito? Tayo ba? Bakit natin kinu-question yung mga bagay ng Diyos? Dapat, ang ginagawa natin, ipinauubaya natin sa Diyos. Ano man ang kahihinatnan nito? Sapagkat siya ang may kalooban nito eh. Mga kapatid, kung pagmamasdan yung mabuti, bakit nangyari ito? Ang sagot ko dyan eh, dapat mangyari ito eh. Bakit? Ba isipin mo, mismong tagapamahalang pagkalatan ng iglesia, dinadala iglesia sa kapamakan. Dapat lang na mangyari ito. Mga ministro na noon, tinataguyod ang araw. Ngayon, yung iba nagtatag ng sariling iglesia. Yung iba kung ano-ano na ang ipinapangarap. Kesyo, kulang ang turo ng sugo. Kesyo, si KRD merong hindi itinuro. Kaya dapat lang mangyari ito. Kumbaga sa puno, niliglig ang puno para matanggal yung mga hindi karapat-dapat. Sinasabi ng mga nagtiwalag sa atin, tayo yung natanggal. Talaga? Sinong hindi karapat-dapat na dapat tanggalin sa, sa puno? Yung hindi karapat-dapat maligtas. Yung hindi naman talaga sumasampalataya. Napaanib sa iglesia. Hindi naman tunay na sumasampalataya. Anong dahilan? Gumawa ng masama. At yung iba,
Yung iba, eto masakit lang sabihin, pero dapat sabihin eh, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yung iba, oo, itiniwalag ng tao, gaya ng sinasabi ng marami sa atin. Tao lang ang nagtiwalag sa atin. Pero kung titingnan mo ang pagdadala ng kanyang pananampalataya ngayon, puno ng alinlangan, hindi na kumbinsido sa mga aral ng Diyos. Ano yung masakit na salita? Eh baka nga nasama ka sa natiwalag dahil karapat dapat ka talagang matiwalag. Hindi ka nanindigan eh. Masakit yan. Pero dapat yan eh, masabi natin. Sinubok ka lang eh. Ang masama, nasubukan ka. Kaya paano dapat paglingkuran ang Diyos? Pakinggan natin. Matakot lamang kayo sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Paano paglingkuran ng Diyos? Matakot anya kayo sa Kanya. Maglingkod sa katotohanan. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon. Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Bakit tayo nananalangin sa Kanya? Bakit natin pinaglilingkuran siya? Dahil ba sa katotohanan? Ano yung katotohanan? Yung aral na sinasampalatayanan natin. Eh paano po kung sumasamba nga? Nananalangin nga. Sumasampalataya daw. Pero iba na yung kanyang pinakikinggan. Naglilingkod pa ba sa Diyos yun sa katotohanan? Hindi na. Kaya mga kapatid, malapit na. Malapit na ang araw na kung kailan darating ang panahon na mawawala na ang lahat ng bagay. Darating ang panahon na sinabi ng Diyos na huhukuman niya ang mundong ito. At yun ang araw ng pagliligtas. Saan kaya tayo nakahanay? Tayo ba ito pa o kambing? Ligtas o sa kapahamakan? Hanggang kailan, mga kapatid, inaasahan ng Diyos na ang priority natin ay siya at ang kanyang mga aral. Pilipos 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Alalahanin mo ngayon sa sandaling ito, anong uring iglesia ni Kristo ka? Noon nung ikaw ay mabautismo ka, mananampalataya ka ba noon? Dapat hanggang ngayon. Dapat hanggang sa dumating na yung wakas kung ipahihintulot ng Diyos na makita natin. Pero kung sakaling dumating ang wakas ng ating buhay, pero hindi pa wakas ng mundo, yung wakas na yun, lubos kang nagpakatapat.
Dalawang bagay lamang ang magaganap sa mga tao pagdating ng araw ng paghukom. Isang grupo ng maliligtas at isang grupo ng mapapahamak. Sino po yung maliligtas? Maraming beses na natin tinalakayan at patuloy pang tatalakay dito sa ating mga puso. Ang maliligtas ay ang makararating sa kasakdalan ng pananampalataya. Kaya, kapatid ko, bago tayo manalangin, muli mong alalahanin kung anong layunin ng Diyos. Bakit ka dumaraan ngayon sa ganitong pagsubok? Dinadalisay ka ng Diyos, inihahanda niya tayo sa nalalapit na kaligtasan. Ito bang mundong ito? Ang aasahan natin, nagbibigay ng kaligtasan? Ang mga bagay na material? Ni hindi nga natin mababaon yan sa libingan. Pero ang pananampalataya mo sa Diyos, ang paglilingkod mo sa Kanya, yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Pagpalain kayo, mga kapatid ng Diyos. At ang inyong sambahayan, itaguyod niya hanggang sa matapos na natin ang ating takbuhin. Tumayo po kayo. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami, marami sa iyo. Maliwanag sa amin ang iyong mga kalooban. Salamat sa mga pagsamba na patuloy na gabay sa amin. Hinihiling namin sa pagkakataong ito. Muli mong ipaalaala sa amin, Ama, na kaya mo kami tinawag sa iglesia ay upang dakilain ka. Dakilain ang iyong mga salita at paglingkuran ang banal mong pangalan. Aman Diyos, sumasampalataya kami. Maitataguyod namin ito kung ikaw ang patuloy na papatnubay sa amin. Maawa ka, Ama, hawakan mo kaming mahigpit. Kung sakali makita mo kami nangihina sa aming pananampalataya, pagpaalaala ka agad sa amin, Ama, para huwag kaming maligaw at huwag masayang ang marami naming puhunan. Ama Diyos, gusto namin na sa araw ng wakas, wakas ng buhay, o wakas ng mundo, karapat dapat kami sa kaligtasan. Ibiyaya mo sa amin, Ama, ang mga pagkakataon para lalo naming mapatunayan sa iyo na kahanda kaming magbagong buhay. Pagpalain mo ang aming mga kapatid. O Diyos ng langit, salamat sa tuwing araw ng aming mga pagsamba. Kapiling namin silang palagi. Ngunit hindi namin alam kung ano ang pinagdaraanan nila sa araw-araw ng kanilang buhay. Maaari po ba manatili ka sa kanila pag sila'y nananalangin? Agad maramdaman malapit ka sa kanila. Maramdaman ang iyong pagpapala at pagkalinga mo sa kanila at sa kanilang sambayan. Alalahanin mo ang pamilya ng iyong mga lingkod. Nawa po lahat kami makapagpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Ama, kung maaari po,
wala na sanang mahiwalay at mabagbag sa kanilang pananampalataya. Lahat kami manatili sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Aman Diyos, sumasampalataya kami. Hindi mo pababayaan ang aming mga kapatid. Sa araw-araw, ikaw ang kanilang patnubay. Mararanasan nila ang iyong kagandahang loob. Tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ni Jesus na dakila naming tagapagligtas. Amen.